Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mariing pagkondena ng China sa ginawang kasunduan ng Pilipinas at Japan, yung tinatawag na Reciprocal Access Agreement. Kaparehas ito sa Visiting Forces Agreement ng US at saka Australia, na pwede nang in and out ang mga Japanese forces sa Pilipinas para karoon ng joint military exercise with our Philippine soldiers. Ganon din ang ating mga sundalo pwedeng magpunta sa Japan. So ang reaksyon ng China nito is grabe. Basahin ko yung official statement ng China's Foreign Ministry. Sabi, the exchange and cooperation between countries should not undermine the mutual understanding and trust between other countries in the region. It should not threaten regional peace and stability, target any third party, or harm the interest of any third party. The Asia-Pacific region does not need any military bloc that incites bloc confrontation or a new Cold War. Yan, dyan tayo mag-focus mamaya. Nakakatakot. May panibagong Cold War na naman. Japan bears serious historical responsibilities for its aggression and colonial rule over the Philippines and other Southeast Asian countries during World War II. Okay, so doon ang nakakatakot, yung inciting to bloc confrontation or a new Cold War. So, ang Cold War po, noong nagsimula after World War II 1950s hanggang 1980s, I think, yung labanan ng US and USSR. Yun po ang Cold War. At yung Cold War na yon, may nagagamit na mga proxy wars. Ang unang proxy war po sa Korea, nung inatake ng combined forces ng Chinese and North Koreans ang South Korea. So, Pilipinas at iba pang mga bansa sumali sa digma na yon at nagkaroon ng madugong labanan sa Korean Peninsula. So, ano yun? Parte ng Cold War yun, proxy war. Sumunod, Vietnam. Yun ang mga proxy wars ng Cold War. So ito, agree ako sa sinasabi ng Chinese Foreign Ministry na baka nga itong mga ginagawang military defense agreement ngayon ng iba't ibang bansa, baka mag-incite. Kasi naiipit na ang China, at kung ipit na sila together with Russia, ay talagang babangga na sila. So, US, Japan, Australia, UK, kasamang Pilipinas, isang block yan, versus panibagong block, China, Russia, North Korea. Banggaan. Yun po yung posible na new Cold War. So, itong foreign policy ngayon ng ating Pangulo, although
I do not question his wisdom dahil yan ang gusto niya eh. Taliwas sa kanyang mga pronouncements nung kandidato pa siya na magpursu daw siya ng independent foreign policy. Friends to all, enemy to no one. Ngayon, yeah, friends. Yeah. We're making friends with US, with Australia, with Japan, and other allied countries, but we are making enemies with sa ngayon China, nandyan na Russia dahil nagrereklamo na si President Putin yung pumasok na Typhoon missile system ng US sa Pilipinas. Reklamo na siya. Magpapadala rin daw siya ng malalakas na missiles outside Russia. So, dumarami ang ating kaibigan, which is good, but dumarami rin ang ating kalaban. So, ano mangyayari? Maiipit po tayo sa giyera ng mga superpowers. Kaya, itong nangyaring itong RAA between Japan and the Philippines, to me, lalong magpainit sa tension sa South China Sea or West Philippine Sea. Lalo ngayon gigipitin ng China ang ating Coast Guard kasundaluha, Navy sailors sa Ayungin Shoal, Escoda Shoal. Ng mga balita ngayon, nagkaroon ng medical evacuation. May sakit na sundalo tayo sa BRP Sierra Madre, may evacuation. Chinese Coast Guard tried to prevent yung evacuation. Kaya lang, nakalusot. Ano pa? Yung kay Ray Powell, yung security analyst, binalita niya. 2 Philippine Coast Guard vessel, pupunta sana sa Ayungin Shoal, magpatrolya. Nako, blinak ng 7 Chinese vessels. At walang nagawa yung walang nagawa yung 2 Coast Guard vessel natin, kundi lumayo. Ano pa, yung monster ship, yung pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo. 165 meters long na Coast Guard ship, nag-angkla na siya, hulog ng angkla sa may Escoda Shoal. Despite sa challenge, china-challenge siya ng ating Philippine Coast Guard kasi within our exclusive economic zone yun eh. Malapit lang sa land natin, I think 75 miles from atin exclusive zone natin. China-challenge. Nung una, hindi sumasagot. Instead na sumagot, nag-drop ng angkla. Ito ako. Later on, nung sumagot, sabi niya, this is within our sovereign claim. This is our territory, sabi niya. Ano ngayon? May magagawa tayo? Mapaalis yung monster ship ng Chinese Coast Guard? Wala. Hanggang lang tayo. Hanggang challenge lang, hanggang tapang. Well, walang problema sa matapang. Ako, naiinis na rin ako sa pambubuli ng China. Number 1 bully itong China na ito. Siyadong sakim. Yung 10 line niya, sobra na yun. Kaya lang, ganyan talaga ang ugali ng isang bully. So how do you deal with a bully? Ayun, kanya-kanyang diskarte na yan. Minaro, sa Bisaya. Ang ating Tatay Digong, maro. How did he deal with bully China? Pagkaibigan. Na hindi naman niya kinompromise ang ating territory or rights. Walang nawala sa atin. Walang nawala. Kaya lang, wala. Menos ang tension. Yun, diskarte yun. Itong ating Pangulo ngayon. Ang ganda yung sinasabi niya nung kampanyahan pa.
na friends to all, enemy to no one. Ngayon, baliktad. Talagang kinakalaban niya na ang China. So, what will happen? Pag tuloy-tuloy yung patigasan ng ihi, patigasan ng pride dyan sa pinag-aagawang shoals, rocks, islets na sabi ni Congressman Marcoleta, parang 6 lang yan, napakaliit na area. Anong mangyayari? Makikipaggera na ba tayo sa China? Hindi sa takot tayong mamatay para sa bayan. Ako, handa pa rin akong tumugon sa panawagan kung sakali. But is it worth it? Yung mga naggera na, hindi ba pwedeng diskarte lang muna? Kung nagawa noon ni PRRD, bakit? Naiba ngayon. Anyway, bahalang Pangulo. That will be his legacy. Kung yun ang gusto niya, so be it. But he will be judged by history. Kung ano ang kahihinatnan itong kanyang foreign policy ngayon, time will tell. Baka history repeat itself like father, like son.